Hi, welcome to Jang's Journal. It's a brand new day, brand new life, and of course, it's a brand new vlog. At wala na pong paligoy-ligoy pa, this is a story time about how Ernie and I got engaged. So as you can see, ito po yung ating engagement ring. This is not para ipagmayabang or what. I'm just sharing this because I am genuinely happy. So, ikaw na ang bahala sa kung anong perspective mo nakikita ang video na to. Kung sa perspective na inggit, sorry. Kung sa happy naman, thank you so much. So, to be honest guys, hindi ko na in-expect na talagang magpo-propose pa siya kasi pinag-uusapan na namin talaga yung kasal. Mas comfortable ako na kanang kamay yung may hawak ng mic. So, ayun, nagpalit muna ako ng kamay. So, going back, ayun nga guys, hindi na ako nag-expect na magpo-propose pa siya kasi nga napag-uusapan naman na namin yung kasal. Mga last year, ganun. Ako kasi yung tipo ng tao or as a partner na I will tell you what I want. Hindi yung mananahimik ako tapos huhulaan mo kung ano yung gusto ko. So, I made it clear to him na hindi pang habang buhay ay live-in partners lang kami. Sinabi ko sa kanya talaga straight na if he doesn't have any plans on marrying me, then itigil na namin to. I mean, mag-break na lang kami. Sabi ko sa kanya, it's either to break up now na masakit, pero alam mo yun, at least kahit papano makapag-move on pa, kesa naman patagalin pa tapos hindi rin naman sa kasalan mo uuwi. So ayun, sinabi ko sa kanya yun. 2024 to ha, I gave him an ultimatum na by next year, 2025, kapag wala pa siya naging plano ng kasal or what, goodbye. Tapos sabi ko yung kinuha naming bahay, na which is hindi pa namin natitirhan by the way, na hati kami doon. Sabi ko sa kanya, don't worry about the bahay. Pag nag-break tayo, bebenta natin yun and then we will split the money in half. So, nakinig naman siya sa akin. Sabi niya, meron naman talaga siyang planong pakasalan ako. Tapos sabi ko sa kanya, it doesn't have to be grand. It just needs to be legal. So, ayun nga, since napag-usapan naman na yun, hindi na ako nag-expect ng proposal. Nag-expect na lang ako na ikakasal na lang kami civil, sa mayor lang, or sa judge. Tapos, kainan lang, ganun. Tapos, okay na, kasal na kami, ganun. Until he proposed. So, paano nag-propose? Eto na nga. December 2024, busy kami pareho sa work at mas busy siya. So, napag-usapan namin kung saan magpapasko, New Year, ganyan. Pasko, magkasama kami. Pero New Year, eto na nga, hindi kami dapat magkasama. Kasi ang napag-usapan namin nun, bilang may pasok siya, pupunta na lang ako sa Candelaria, dun kay Ate Mer sa kapatid ko. Doon na lang ako makikipag New Year. Ito pala ha, share ko lang, promise may kinalaman to sa story. Whole month ng December, I was sickly. Parang gano'n naman ako lagi. Parang lagi ako may sakit pag December. So, ubo, sipon, ganyan. Pero carry ako, I mean, nakakapasok ako, ganyan. Medyo mga half day lang. Pero pumapasok. Pero yun nga, may ubo at sipon. Tapos, during simbang gabi, medyo nagkakahint ako na parang may iba sa mga kinikilos niya. Unang-una, siya yung nag-initiate na magsimbang gabi kami sa araw na pareho kaming walang pasok. Which is medyo odd kasi hindi niya naman ginawa yun ever. Parang hindi naman siya nag-initiate na magsimba or magsimbang gabi. Pero ako naman, sige, carry lang, go lang. So, parang mga 2 consecutive nights lang kami nakapag-simbang gabi. Kasi nga, may pasok kami. Sabi niya, bago daw ako umuwi ng Candelaria, mag-date daw kami. Kumbaga parang year-end date namin or parang ayun na yung pinakamagiging New Year's Eve naming dalawa since hindi nga kami magkakasama sa New Year's Eve. Kasi dapat December 31 ng umaga, babiyahe ako pa Candelaria. Pero hindi nangyari. Ito na nga, kasi 'di ba sabi ko sa inyo, buong December may sakit-sakit ako.
Tapos nung talagang pa-end na yung December, parang lumalala yung ubo-sipon ko, ganyan. Si Akla na makulit, hindi nagpapa-check up kasi I know kapag nagpa-check up ako, isa-sick leave ako, eh ayaw ko mag-sick leave. Pero lesson learned, magpa-check up kayo, wag niyo ko gayahin. So, nung week after ng Christmas, sabi niya sa akin, gusto niya daw mag-Binondo date. Ay nako, kasi hindi pa nga kami or hindi pa siya nakakapag-food crawl sa Binondo, which is true naman talaga. Sabi niya, gawin daw namin yun sa December 30 ng umaga. Pero kasi December 30 ng gabi, papasok pa dapat ako. Pero hindi ako nakapasok kasi December 29, pagkakaalala ko rest day ko talaga 'to. Nandito lang kami sa bahay, pero masama talaga pakiramdam ko, parang feeling ko mainit-init na ako no'n. Tapos sabi ko, 'pag hindi man naging maganda yung pakiramdam ko bukas, magpapa-hospital na ako. So, December 30 ng umaga, parang masama talaga na yung pakiramdam ko. Sabi ko, "Babe, parang gusto ko ng magpa-hospital." Si Akla, eto, very not so early. Kasi sabi niya, baka daw kaya ko pa, mag-date muna daw kami sa Binondo kasi daw, ayun nga, alis na ako kinabukasan. Tapos ayaw niyang magtapos yung taon na hindi kami nakakapag-date, ganyan. Tapos daw, sa hapon na kami or pag-uwi na kami, magpapa-ER or magpapa-hospital. Sa isip ko, hala, shootang inang to. Inuna mo pa talaga yung date kaysa sa sakit ko. Tapos sa isip ko naman, eh isang buwan nga akong pumapasok ng ganito eh. So ano ba naman yung pagbigyan ko yung partner ko sa isang date, 'di ba? Ang medyo nagtataka lang ako, bakit pinipilit niya sa Binondo? Eh kasi nga, pwede naman kami dito sa Taguig lang banda mag-date. Pero iniisip ko pa rin na baka nga naman gusto niya lang talagang mag-food crawl kasi nga hindi pa namin ginagawa yun. Ako kasi nakapag-food crawl or maraming beses na kami nakapag-food crawl ng mga kapatid ko sa Binondo. So, alam ko na yun, may idea na ako. Tapos, tinanong niya ako kung saan ko unang gustong kumain. Sabi ko dun sa Huaying, kung familiar kayo sa Huaying, di ba masarap doon? So, pumunta kaming Binondo. Pagdating namin ng Huaying, sobrang haba ng pila. Tapos, sabi ko, siguro try na lang natin sa ibang kainan muna. Kasi as in, sobrang haba ng pila, girl. Pumayag naman siya. Naglakad kami ng konti. Tapos may nakita kami dong kainan na walang tao. So, pumunta kami doon. Pag-upo namin, eto, bad trip talaga ako sa kanya nito, as in. So, pag-upo namin, ihing-ihi na daw siya. Tapos, dun sa kainan na yun, walang CR. So, si kuya mo, magsa-CR daw muna siya. So, nag-CR siya. Tapos, ang tagal niyang nawala. Nakakainis pa kasi parang isang oras na siyang wala. Tinatawagan ko, chinachat ko, hindi sumasagot. Ang inis na inis ako, online siya. Hindi siya nagre-reply, hindi sumasagot sa tawag ko, pero online talaga siya. As in, online na online, green na green. Ako naman, hindi ko alam gagawin ko kasi nakakahiya dun sa restaurant. Though wala namang ibang customers, as in ako lang yung nandun, pero nakakahiya pa rin. So, alam mo yun, naiinis ako sa sama na nga ng pakiramdam ko, tapos iniwan niya pa ako, ganyan. Tapos hindi pa siya sumasagot kasi ano ba gagawin ko? Aalis na lang ba ako dito? Or hintayin ko ba siya? Asan ba siya? Ganun. Eto ha, parang mga 2 oras siyang nawala. 'Di ba sino magngingit-ngit do'n, 2 oras mo akong pinaghintay, hindi ka sumasagot. Siyempre, nag-aalala din naman ako. So, paano ba, magpa-part 2 tayo kasi mag-e-end na yung 10 minutes, nakakaloka. Sige na, part 2, part 2. Welcome to part 2 of how Erd and I got engaged. So, ayun na nga, no, after 2 hours, bumalik siya. Siyempre ako, galit na galit. Naway ko siya, ganyan. Pero siya, humingi siya ng sorry. Ang eksena ni kuya mo ay sobrang natagalan siyang makahanap ng pagsisiaran. So bilang ako ay gutom, pagod, antok, masama pakiramdam, hindi na ako nakipag-argue pa talaga, nag-order na kami.
So, after ordering, sabi ko sa kanya, ay after namin kumain do'n, sabi ko, "Puwede bang next time na tayo kumain sa mga ibang tindahan?" Kasi nga food crawl sana, 'di ba? Tapos sabi niya, okey lang naman daw, pero meron pa siyang isang hiling, mag-coffee daw kami after. Ayun, medyo iba kasi usually ako yung nagyaya mag-coffee after namin kumain. Pero this time, siya yung nagyaya. So, umuo na lang ako. So, napag-usapan namin na doon na lang sa Coffee Bean sa malapit sa Market Market. So, nag-park kami sa Market Market. Tapos, ito na naman, busit na naman ako. Nawala na naman siya. Pero, pagbalik niya, may dala siyang malaking bouquet ng bulaklak. Tapos, binigay niya sa akin. Tapos sabi ko, wow, for me. Sabi niya, bilang isang tunay na loko-loko tong Ernie na to. Sabi niya, hindi, pahawak lang. Di ba, shoota? Hayop. Tapos, edi, tumawid na kami dun nga sa coffee shop na gusto naming puntahan. Actually, ito pala ang nangyari. May dalawa kasi yung coffee bean dun sa bandang market. Yung isa, which is, ano lang siya, paano ko ba i-explain? Basta, across market lang siya. So, parang tatawid ka lang, ano na, yung coffee bean na, which is, ayun yung bago. Tapos, meron akong favorite na coffee bean store dun sa may bandang high street na. Pero, maglalakad pa, tatawid pa, ganun. So, ako, sabi ko, dito na lang tayo sa mas malapit kasi nga ayoko maglakad. Ayoko nang maglakad. Tapos medyo umulan-ulan pa nun. Sabi niya, eh di ba favorite mo doon sa isang coffee bean? Mas maganda kung doon tayo magse-celebrate, ganyan. Celebrate ng New Year ko no daw. Sabi ko, okay na ako dito sa bagong coffee bean na to kahit hindi ito yung favorite store ko. Kasi Coffee Bean din naman at saka ayoko nga maglakad ng malayo nung time na yun. So, hindi niya ako napilit. So, doon kami sa bagong Coffee Bean, sa mas malapit na lang kami nagpunta. So, edi pumasok na kami ng store, no? Ang usual namin yan, ako yung mag-order kasi laging hindi niya alam kung ano yung order niya. Ako, kabisado ko na kung ano yung order niya. So, nangyari, hatid niya ako sa may upuan, yung bulaklak, nilagay niya muna sa table. Tapos sabi niya, babe, I got this. Siya daw mag-order, which is, wow, okay, iba yun, pero pabor sa akin kasi uupo lang ako. Mind you ha, konti lang tao nun. Parang siguro mga 5 lang kaming customers nun. Kaming dalawa, pagkakatanda ko ha, kaming dalawa, tapos isang parang middle age na mag-asawa, tapos may isang estudyante, parang ganun. Ang tagal-tagal niya sa counter. So, parang ang tagal niyang kausap, yung si barista. Nagtataka ako. Sabi ko, ano ba in-order nito? Parang ano naman. So, parang may pinag-uusapan sila nung barista. Ganyan. Tapos, edi, order na siya. Hinayaan ko siya, hindi ko siya pinuntahan, hinayaan ko siya. So, pagka-order niya, bali mabilis lang yung order namin nun. Dumating ka agad kasi nga konti lang naman yung customers. So, actually, yung order namin parang hinatid nung barista sa table namin. Tapos itong barista nakangiti. So, doon na ako nagtataka, anong meron? Pero proposal never crossed my mind. Kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba? That's not so early. Tapos, napag-usapan na namin yung kasal, kaya hindi na ako nag-expect ng proposal. Maya-maya, itong kuya mo, Ernie, as in, the epic Ernie, biglang naglabas ng maliit na siya, nasa may brown paper pa. Akala mo naglalabas lang ng tinapay. Kaya sabi ko sa kanya, akala ko tinapay yun na pina-take out niya. Sabi ko, ano yung pina-take out mo? Nung nilabas niya, may ring box na color gray. Papakita ko sana sa inyo kaya lang tinatamad na ako tumayo. So, basta alam mo na, yung lagayan talaga ng ring. Tapos, walang ano-ano, walang speech,
walang pagluhod, biglang sabi niya lang, pakasalan mo na ako. Ayun, pagkasabi niya ng pakasalan mo na ako, binuksan niya yung yung ring box. Tapos na yun nga, andun yung ring. Tapos, ewan ko, halo-halo ang emosyon ko noon. Alam mo yung, syempre galit ako sa kanya kasi kung ano nung pinaggagawa niya nung araw na yun, pinaghintay niya ako, ganyan. Pero lahat ng inis ko sa kanya nawala when I saw the ring and sinabi niya, pakasalan mo na ako. Tapos ako naman, tanda ko, imbes na mag-yes ako kaagad, parang sabi ko sa kanya, magno-no pa ba ako? Siyempre yes, 'di ba? Tapos ayun, sinuot niya na yung ring sa kamay ko. We kissed, we hugged each other, tapos nag-picture-picture kami doon na kasama yung malaking bouquet ng flowers. Ayun, happy lang. Apaka-simple pero happy ako, genuinely happy ako. So, bakit siya parang 2 hours na wala nung sa Binondo? Ayun pala, lahat ng mga sinasabi ni ate ko, ni Ate May na tindahan ng alahas sa Binondo, pinuntahan niya. Doon siya nagtingin-tingin ng ring. Tapos, kaya siya gano'n katagal, kasi wala akong size, sabi niya. Kasi size 9 ako. Tapos, ang normal na size lang ng pangbabae is hanggang 7 lang. So, yung napili niyang ring for me is pinaresize niya pa. Kaya gano'n katagal. Tapos, kaya niya daw gusto doon sa favorite kong Coffee Bean pumunta is para daw doon ako magkaroon ng memory or doon kami magkaroon ng memories about our proposal doon sa favorite Coffee Bean store ko. So, gets ko na. Tapos din pala, originally, gusto niya sanang mag-propose dapat nung birthday ko, which was December 13, nung nag-Jollibee party ako. Kaya lang, hindi pa siya nakabili ng ring nung time na yon kasi daw sobrang busy niya nga. So, hindi umabot sa birthday ko. Tapos, takot siyang bumili online. Wala siyang tiwala online. So, ayun. Ay, hindi ko lang gets kung bakit niya pa ako sinama sa, sa Binondo. Pero sabi niya, kasi daw, kapag hindi niya ako sinama sa labas, hindi ako mag-aayos. So, gusto niya naman daw kapag nag-propose siya, nakaayos ako. Eh kung nag-propose siya, andito lang kami sa bahay, hindi ako nakaayos. Gets nyo? Gets nyo naman siguro, no? And after the proposal, boom, ER. Pagdating ng ER, 40 degrees ang lagnat. As in. So, ayun, after nga nung proposal na yon, diretso kami ng ER, nagstay kami doon ng ilang oras, ganyan. And, ayun, na-ER man, pero at least na-engage sa tamang tao. Parang gusto kong gawa ng part 3 yung tungkol naman sa messages niya sa mga kapatid ko, tsaka sa mama ko, sa tita ko na, ayun, yung time na gusto niya nang hingin ang kamay ko sa kanila. Na-touch ako dun. So, alam na pala talaga ng mga kapatid ko, ng tita ko na magpo-propose siya. So, ayun, surprised pa rin naman and I am genuinely happy. At sana kayo din. Ayun lang. Thank you for staying. Thank you for listening. Maraming salamat. Ingat kayo guys. Mwah.